Isang Global Solidarity Rally ang isinagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang ika-80 taong kaarawan. Pinakamalaki ang pagtitipon sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Kunin natin ang detalye live kay Mads Villar Moratilio. Mads, gano'ng karaming dumalo dyan sa social media nagkalat ng mga video? Yes, Wedge, alam mo, umabot sa higit 100,000 yung crowd dito sa Davao City sa ginawang selebrasyon na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Umabot sa higit 100,000 katao ang dumalo sa ginawang rally bilang bahagi ng selebrasyon na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City kahapon. At dahil natapat rin sa unang araw ng kampanya para sa mga kakandidato sa local elections ang birthday ng dating Pangulo, isinabay na rin dito ang proclamation rally ng mga kakandidato sa ilalim ng kanyang slate. Bagamat wala siya dahil nakadetine sa The Hague, ipinakita sa screen ang larawan ng dating Pangulo at nakasulat ang pagkandidato nito sa pagkaalkalde sa Davao City. Sir, maraming salamat ang ating bandila. Sa kanyang speech sa rally, nagpaabot naman ng pasasalamat si Davao City Mayor Baste Duterte sa lahat ng sumusuporta sa kanyang ama. Nagbiro pa siya na kung malalaman ng dating Pangulo ang malaking selebrasyon na ito ay magagalit ito. Simpleng tao lang kasi anya ang kanyang ama. Kibaw ba mo o kibaw to nga ni ata nag-celebrate siyang birthday masuko to? Di man to ganahan, gana siya pagka ng birthday niya. Magpuyo ra na sa kwarto, magbukot og habol, magpa-aircon, paong tanang suga. Di man na siya ka-celebrate. Muna, pero ipahibaw na lang nako niya. Pinaagi dito sa kong igsoon. Nanawagan din ito na huwag tumigil sa mga ganitong pagtitipon ang kanilang supporters. Manghase na, manghadlok, pero kibaw mo, ako, aniha, magpasalamat, puguan eh. Okay. Katura ba mga pila ka adlaw, nakadawat tag-intel, nga iladong sudlon ang balay ni Papa, o na ilahang plantahan o ebidensya, nangabot in taon ng mga tao dito sa balay. Ako, salamat kayo. Basta naalang mo pirme. Hindi naman naiwasang magparinig ni Mayor Baste kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marcos! Tanawan eh! Wala ka di ako! Wala sila! Apila naman ni Senator Bato de la Rosa na present sa selebrasyon sa mga supporter ng dating Pangulo, tuloy lang sa mga ganitong panawagan. Sana huwag tayong huminto sa ating pagpalabas ng ating saloobin hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Huwag natin kalimutan, baka mamaya after this, maglaylo na kayo, lalamig na kayo. Sana tuloy-tuloy ito para makauwi talaga siya. Pero apila niya sa mga supporter ng dating Pangulo, manatiling mahinahon. So yeah, we have to express our sentiment kung gaano tayo kadismayado sa pangyayari. Basta avoid violence. Plano rin umano niyang bumisita sa The Hague pagkatapos ng eleksyon. Biro naman ni Senator Bongo, mahigpit kasi ang bilin sa kanila ng dating Pangulo na tiyaking manalo sa halalan bago bumisita sa kanya. Ang tanglaw sa aking kabiyak nitong puso. Kandidato, sabi niya, magampanya ka muna. Yun nga sabi ni Kitty sa akin. At sabi ni ES, sabi raw ni former President, magkampanya muna kayo, manalo muna kayo bago kayo bumisita sa kanya, sabi niya. Yan ang sinabi ni Kitty sa akin at saka ni Atty. Mijaldea. Sabi raw ni Tatay Digong, sabihin mo sa kanila, manalo muna sila bago sila bumisita sa akin. So, hopefully, God willing, sa awa ng Panginoon, sa tulong ng mga kababayan natin, makabisita tayo sa kanya.
Bilang malapit sa dating Pangulo, pinangunahan niya ang pagbisita sa cancer patient sa Davao City kahapon. Dati na po niyang ginagawa yon. Siyempre na-miss po ng mga cancer patient. Malungkot lahat, ngunit celebrate po with the cancer patients. Yun yung nakagawian niya. Napakasimpleng tao lamang po ni Tatay Digong. Alam niyo po yun na ayaw nga niya mag-party. Wedge, ang selebrasyon dito sa Davao City, yung kanilang tema ay Bring PRRD Home. Kaya kahit na may samasala ng loob sa gobyerno, umaasa pa rin sila na maririnig ng pamahalaan ang kanilang mga pakinabang at panawagan at gagawa ito ng paraan para maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Balik sa inyo dyan, Wedge. Okay, Mads, sa dami ng mga taong lumahok dyan, meron namang mga taga-PNP at maging mga volunteers na nagbantay para masiguro yung kaligtasan at seguridad sa lugar. Yes, Wedge. Pero ang karamihan naman nakita natin ay yung mga tinatawag nila rito na police auxiliary. Yun talagang nakita na natin na talagang mas marami yung bilang, lalo na sa loob na nakaano doon sa mga crowd para masiguro yung seguridad ng lahat ng dumalo dito. Okay. Mga anong oras natapos yung programa dyan kagabi, Mads, at sa kasalukuyan, kamusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Davao City? Wedge, alam mo, sa pagtaya ko, nasa alas 11 na ata ng gabi natapos yung ginawang selebrasyon dito dahil bagamat umalis si Mayor Baste ng pasado alas 10 ng kagabi ay nagtuloy-tuloy pa rin kasi yung programa. Bagamat yung iba ay umuwi na pag alis ni Mayor, ay may mga nagstay pa rin dahil may entertainment pa rin, may mga kumakanta pa rin sa stage, kung kaya tuloy lang yung kanilang mga selebrasyon at may mga ipinalabas din na video na mga malalapit sa dating Pangulo na nagpapaabot ng kanilang mensahe ng pagbati at binabanggit yung kanilang mga memories sa dating Pangulo. O Mads, Ngayong araw na to naman, pagkatapos ng selebrasyon kahapon, balik sa normal yung sitwasyon dito sa Davao City. sa inyong pag-iikot-ikot dyan sa Davao City, may mga makikita ba dyan? May mga nakapaskil ba dyan na mga posters, mga slogan na pagpapahayag ng suporta sa dating Pangulong Duterte? At sa kabilang banda, meron din bang mga grupo na kahit taga Davao ay sang-ayon doon sa naging pagpapakulong sa dating Pangulong Duterte? Alam mo, Wedge, wala tayo sa mga nakausap natin wala ni isa yung nagsabi na tama yung ginawa sa Pangulo o sa dating Pangulo, dahil lahat sila ang sinasabi ay maling-mali yung ginawa sa dating Pangulo. At sinasabi rin nila na may korte naman sa Pilipinas na yun daw ang dapat lumitis at hindi yung korte sa ibang bansa. Dito, marami tayo nakikita na mga poster na nagpapahayag ng pagsuporta sa dating Pangulo at karamihan na nakikita natin ay nakalagay, Bring PRRD Home. Pero siya ay tumatakbo paring mayor ng Davao City, Mads, hindi ba? Yes, tama ka dyan, Wedge. Siya ay kumakandidato sa pagkaalkalde dito. At kahit na wala dito ang dating Pangulo, nariyan naman ang kanyang anak at kaanak pa rito na siyang kumakampanya para sa kanila. Pero ang sabi nga ng mga taong nakakausap natin, kahit daw hindi mangampanya ang dating Pangulo, hindi na raw kailangan dahil talaga namang kilalang-kilala siya. At huling tanong na lang, Mads, ay napasyalan niyo ba yung kanilang tahanan dyan sa Davao City? May mga nagbabantay pa rin ba na mga taga-suporta dyan sa kanilang tahanan sa Davao? Wedge, sa ngayon ay hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makaikot doon sa bahagi ng tahanan ng dating Pangulo. Alright, maraming salamat at pasalubungan mo kami ng durian dyan sa Davao City. Mag-ingat kayo. Maraming salamat. Si Mads Villar Moratillo live sa Davao City.